Let's put our hands together and worship our living God. Hallelujah. Sige po, we're going to sing a new song to the Lord. And this says, we will be glad because this is the day the Lord has made. Hallelujah. Give thanks. Give thanks to the Lord. Come on, put your hands together. His love endures forever. Amen. Give praise to the Lord. Give praise to the Lord. Beside him there's no other. Give thanks. Sing it again. Give thanks to the Lord. Hallelujah. His love endures forever. Give praise to the Lord. Beside him there's no other. This is the day. This is the day the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Hallelujah. This is the day the Lord has made. Oh, I will rejoice and be glad in it. Brought us from morning to glory and sing from glory to glory. This is the day the Lord has made. Church, what are we waiting for? La 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 la. Come on and praise the Lord. La 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 la. Hear the word of the Lord. Hey. There's freedom for the captives. Amen. Good news to the poor, and beauty for the ashes. What are we waiting for? So what are we waiting for? What are we waiting for? Let's go! This is the day the Lord has made. Oh, I will rejoice and be glad in it. Let's go! This is the day the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. You brought us from mourning to dancing, from glory to glory. This is the day the Lord has made. So what are we waiting for? Hey, hey. Come on and praise the Lord. La, 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 la. What are we waiting for? Come on and praise the Lord. We declare, I live to tell what the Lord has done. I live to sing of my Savior's love. I live because He is risen. Come on, let's sing this to the Lord. La, 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 hey, la, hey, hey. I live to tell what the Lord has done. I live to sing of my Savior's love. I live because He is risen. La 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 la. La 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 la. This is the day. This is the day the Lord has made. Hey, hey, hey. I will rejoice and be glad in it. This is the day. This is the day the Lord has made. Oh, I will rejoice and be glad in it. This is the day. This is the day the Lord has made. Oh, I will rejoice and be glad in it. You brought us from mourning to dancing, from glory to glory, from mourning to dancing, from glory to glory, from mourning to dancing, from glory to glory. This is the day the Lord has made. Hey, what are we waiting for? La 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 la. Come on and praise the Lord. La 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 la. So what are we waiting for? La 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 la. Come on and praise the Lord. Oh, praise the Lord. Lord, di na kayo maghihintay pa, Panginoon.
namin patatagalin pa, Lord. Lord, kundi ibubuhos na namin, Lord, aming pagmamahal, ang aming buhay sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Kaya today, Lord, we stand on your love, Panginoon. We stand on your faithfulness. We stand, Lord, on your greatness, Lord, on your power, Lord God. And we surrender everything to you, Panginoon. Surrender our lives to you, Jesus. Hayaan mo, Lord, na ngayong oras na to, ngayong araw na to ang maging simula, Lord, na we start to live for you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. You stood before creation, eternity in your hand. You spoke the earth into motion, my soul now to stand. Amen. You took my failures, thank you, Lord, and carried the cross for my shame. My sin weighed upon your shoulders, my soul now to stand. Thank you, Lord. So what could I say? So what could I do? Yes, Lord. But offer this heart, oh God, completely to you. Yes, Lord. So I walk upon salvation, your spirit alive in me, this life to declare your promise, my soul now to stand. Can we sing that again? I will walk. So I walk upon salvation, your spirit alive in me, this life to declare your promise, my soul now to stand. So what could I say? What could I do? But offer this heart, oh God, completely to you. So what could I say? So what could I do? But offer this heart, oh God, completely to you, completely to you. But offer this life, oh
the one who gave it all. So I'll stand, my soul, Lord, to you surrendered all. I am is yours, and I'll stand with arms high and heart abandoned in awe of the one who gave it all. So I'll stand, my soul, Lord, to you surrendered all. I am is yours. Let's sing, I stand, and I'll stand with arms high and heart abandoned in awe of the one who gave it all. So I'll stand, my soul, Lord, to you surrendered all. I am is yours. Lift our voice. And I'll stand with arms high and heart abandoned in awe of the one who gave it all. So I'll stand, my soul, Lord, to you surrendered all. I am is yours, and I'll stand with arms high and heart abandoned in awe of the one who gave it all. So I'll stand, my soul, Lord, to you surrendered all. I am is yours, and I'll stand with arms high and heart abandoned in awe of the one who gave it all. So I'll stand, my soul, Lord, to you surrendered all. I am is yours. Come on, lift your voice and sing. And I'll stand with arms high and heart abandoned in awe of the one who gave it all. So I'll stand, my soul, Lord, to you surrendered all. I am is yours, and all I am is yours, and all I am is yours. I will live to love you. I will live to bring you praise. I will live a child in awe of you, Jesus. I will live to love you. I will live to bring you praise. I will live a child in awe of you. To greatest love that anyone could ever know, amen, that overcame the cross and grave to find my soul. Until I see you face to face, in grace amazing takes me home. I trust in you. With all I am, Lord, with all I am, I live to see your kingdom come. And in my heart I pray you let your will
see you face to face, and grace amazing takes me home. I trust in you. Come on, church. We sing with hands lifted high. I will live to love you. I will live to bring you praise. I will live a child in awe of you. I will live. I will live to love you. I will live to bring you praise. I will live a child in awe of you. You are the voice that calls the universe to be. You are the whisper in my heart that speaks to me. And until I see you face to face, and grace amazing takes me home, I trust in you. I will live to love you. I will live to bring you praise. I will live a child in awe of you. I will live to love you. I will live to bring you praise. I will live a child in awe of you. Come on, church. With everything we've got, let's sing. You alone are God of all. You alone are worthy, Lord. And with all I am, my soul will bless your name. You alone are God of all. You alone are worthy, Lord. And with all I am, my soul will bless your name. You alone are God of all. You alone are worthy, Lord. And with all I am, my soul will bless your name. I will live to love you. I will live to bring you praise. I will live a child in awe of you. Sing it again. I will live to love you. I will live to bring you praise. I will live a child in awe of you. Can we sing that again? Just our voices, we sing. I will live to love you. I will live to bring you praise. I will
the greatest love that anyone could ever know. Thank you, Lord. That overcame the cross and grave to find my soul. Until I see you face to face, and grace amazing takes me home, I will trust in you. Jesus, Lord, I trust in you. Lord, I trust in you. We know you're in control. We know you're powerful. We know you're faithful. So we trust in you, Lord. We will live to honor you, live to glorify, live to share you, Jesus. Oh, we breathe to give you praise. Lord, we breathe to give you praise. Diyos, dakilang iyong pag-ibig at kami minahal mo, Panginoon. Sa kabila ng lahat sa aming mga buhay, nasadla kami, Panginoon. Ngunit inahon mo kami dahil sa iyong pag-ibig. And thank you, Lord. Salamat sa dakilang pag-ibig na iyang Panginoon, na kami nakakatayo ngayon sa iyong harapan with confidence, O God. Dahil binayaran mo ang aming kasalanan, tinubos mo kami. Because you love us so much, Lord. Kaya patuloy naming hinihingi ang dakilang biyaya mong sumagana sa buhay namin. Tuloy naming maunawaan ang pag-ibig mong ito, O Diyos. Na wala kang inisip kundi ang ikabubuti ng bawat isa sa amin. Ikaayos namin, Lord God. Kaya muli, binabalik namin sa iyong pasasalamat. Amen. Ang dakilang papuri. Dahil sa ginawa mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Lord, we love you, Lord, because you first loved us. Thank you in Jesus' name we pray. Thank you, Lord.
Amen at amen. Amen. Hallelujah. 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 Atin lang po pinahalaga ng buwan na ito. No, dahil, yun nga, traditionally, may tinatawag silang Love Month. Okay, tayong mga Kristiyano, ang pag-ibig sa atin ay 12 months a year. Amen. Na? Pero dahil doon, yun nga, ay salamat naman sa Diyos dahil ang mundo ay nagsa-celebrate ng Love Month at yung mga magkaaway, nagkakabati at yung mga hindi magkasundo, nagkakasundo. Nakakalungkot lang pagdating nga ng Marso balik sa dati. No? Pero hindi ganoon ang mga Kristiyano. Amen? Pero ang ating tatalakayin ngayon ay isang bagay na mahalaga para sa buhay ng bawat isa sa atin. Dahil ang Diyos ay tumatawag sa mga taong alam niya na kanyang magagamit mightily para sa kanyang kaharian. Ang ating pong titingnan ngayon ay ang buhay po ni Gideon. Whom God calls, He equips. Okay? Pag tinawag ng Diyos ang isang tao, siya ang magsusupply ng kaalaman, kalakasan, katalinuhan para maging kagamit-gamit ang kanyang tinawag. So, ang pag-aaralan natin ay sa Judges chapter 6, verse 11 hanggang 24. So, ito'y papasadahan na lang natin habang binabanggit natin yung mga iba't ibang points. Pero ang bibigyan natin ng emphasis, ang sinasabi sa verse 14. Okay? Bago natin basahin, tayo muna yung manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Salamat sa presensya nyo, sa iyong dakilang pag-ibig. At aming dalangin ngayon ang patuloy na pagkilos mo sa amin habang kami nag-aaral na iyong salita at makita namin, Panginoon, ang panawagan mo rin sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong malayang pagkilos sa kaming kalagitnaan. Ito aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, verse 14, sinabi sa kanya ni Yahweh, lumakad ka at gamitin mo ang buong lakas mo upang iligtas ang Israel mula sa mga Midyanita. Ako mismo ang nagsugo sa iyo. Purihin ang Diyos sa kanyang salita. Now, itong pag-aaral natin sa buhay ni Gideon, makikita natin ang dalawang magkaibang karakter sa buhay niya. Siya yung kilala natin dahil kilala siya sa term na Gideon 300. Di ba? Yung nakakaalam nun. Okay? So, a mighty man. So, siya yung tao na nanguna sa 300 warriors against sa sangdamakmak na dami ng mga army ng Midyanita at nalupig niya yon. Pero sa kabilang banda, bago siya naging ganong katatag, siya yung isang taong puno ng takot, puno ng duda, maraming tanong sa buhay, at tinatanong pa niya ang mga plano ng Diyos. Pero sa bandang huli, sumunod siya sa kalooban ng Diyos. Now, sa panahon ni Gideon, ang Israel ay nasa kalalagayan, no, na sabihin natin pinakamahirap o mahirap na kalalagayan. No? Sila ay suffering under the grip of Midianite oppression. Matinding oppression yung Midianite. Ano bang ginawa ng mga Midianite sa kanila? So, invade nila ang Israel. No? Nasakop nila ang Israel. So, regularly, kinukuha nila yung mga ani, ang livestock ng mga Israel. So, itong mga Israelita, pag nagtanim at ito'y aanihin na, pag aanihin na, darating ang Midianites para kunin yung ani. Kawawang Israel. So, wala sila. No? Talagang lugmok sila. So, ang mga Israelita ngayon ay nagtatago. So, nagtatago sila dahil
ginagawan sila ng masama ng mga Midianites. Nagtatago sila sa kuweba, sa mga bundok, sa mga fortress. Talagang hindi sila makalabas. Wala silang freedom. Okay? So, at sila ay ni-reduce to poverty. Talagang nginudngud sila, wala silang makain, hindi sila makaani. Pag nagtanim sila, ang Midianites ang kukuha. Yung mga alaga nila, mga hayop, pinagkukuha ng Midianites. Sa madalit sabi, lugmok ang Israel noon nung sinakop sila ng Midianites. So sa ganong sitwasyon, dumating ang anghel. So sa sitwasyon na sila ay impoverished, na talagang nasa dulo na sila ng lubid. No, wala na silang matatakbuhan. So, ang problema nila talaga ay they counted God out. O hindi sila, tinalikuran nila ang Diyos. Dahil naging idolaters ang mga ito. Nahawa sila sa mga Amorita na mga nasa tabi-tabi lang nila. So, pinagbilinan sila ng Diyos. Sa verse 10, no? Sinabi ko sa inyo na ako si Yahweh na inyong Diyos, na hindi kayo dapat sumamba sa mga Diyos ng mga Amoreyo. Sa lupaing inyong titirhan ngayon, ngunit hindi kayo nakinig sa akin. So nagkaroon ng problema itong mga Israelita. Hindi nakinig sa Diyos. At sila ay sumamba sa Diyos-Diyosan ng mga Amorites. Ito ang problema ng Israelita ng Israelites, no? Wala silang hari noon at pinangungunahan lang sila ng judges. Pag sila'y nag-prosper, nakakalimot sila sa Diyos. Pag yumaman sila, lumalayo sila sa Diyos. At pag yung lumayo sila sa Diyos, doon naman darating ang trahedya sa kanila. Sila ay sasakupin, sila ay wawasakin ng kaaway, ay, hinahayaan ng Diyos. So, babagsak ang Israel. Pero, dahil nasa puso nila ang Diyos, alam nilang tinalikdan lang nila, babalikan nila ngayon. At tatawag ngayon sila sa kanilang Diyos. Pagtawag nila, ito naman ang Diyos nating puno ng pag-ibig. I-rescue sila. Pag na-rescue sila, dadalhin ulit sila sa prosperity. Pag nandun ulit sa prosperity, ganun na naman uli ang mangyayari. No? Nandun sa kayamanan, katagumpayan, malilimutan na naman nila ang Diyos. Tendency ng tao, kuminsan ganun Pag sagana, ang Diyos ay itsapwera. Pag naghihirap at maraming problema, Diyos, nasaan ka? No? Sabihin mo sa katabi mo, salamat hindi ikaw ang ganun tao. No? So yun ang kalalagayan ng Israel. At kung babasahin natin ang Judges, 7 times na ganun, cycle. No? Tataas, babagsak. Anong nakikita natin dito? Tapat pa rin ang Diyos. Sa kabila ng ilang beses na pagbagsak ng Israel. So balikan natin si Gideon. Ganun ang kanilang kalalagayan. So, nagpakita ang anghel ng Diyos kay Gideon. At ito ang tawag sa kanya. Tinawag siya, sinabihan siya na siya yung mangunguna upang iligtas ang Israel. Now, tingnan natin ang pagkatawag sa kay Gideon. Tingnan nga muna natin yung pagkatawag. Tingnan natin kung ano ba ang dapat na kalalagayan pala ni Gideon. Si Gideon sa panahong yon ay naggigiik. Kung sa atin yung palay, ginigiik. Sa kanila hindi palay, trigo. So ang ginagawa nila doon, pakita mo nga yung picture. Ayan, no? Nilalagay siya sa ground, tapos may umiikot na baka, may hatak-hatak na sleds, para
humiwalay sa stock yung mga grains. No? At pagkatapos, doon sila sa taas ng hill para mahangin. At ginagawa nila, sinasaboy nila sa taas yung nagigiik para yung paghihip ng hangin, yung mga chaff o yung ipa ay mahihipan palayo at matitira yung mga grains. No? Tapos, yung mga grains naman ay pinagugulungan nila ng bato, no? Na may parang gulong na bato na para maalis yung pinaka-ipa. So, saan nila ginagawa yan? Sa top of the hill. No? Pero nung panahon na ng Midianites, nung sila ay sakupin nito, nasaan si Daniel? Nasa wine press, nagtatago, habang ginigiikan o nagigiik ng trigo. So ang pag-iik ng trigo ay dapat ganito kalaki. Pero anong ginagawa niya? Nagtsatsaga siyang mag-iik gamit ang kamay doon sa wine press. Ang wine press ay hindi nasa top hill, nasa valley, nasa bandang ibaba dahil nagtatago sila sa mga Midianita. So ganun pa man, si Gideon ay malakas ang loob na lumabas, bagamat nagtatago para hindi rin siya makita ng Midianites. So yun yung sitwasyon. Kinakailangan niyang mag-iik para meron silang makakain. So, meron silang naitatagong mga trigo na kailangang giikin o kailangang itres nila para meron silang makain. So yan, ang kalalagayan. Sabihin natin, miserable ang kalalagayan nila. Para lamang sila ay makakain, magtatago sila, no, para mag-iik ng kanilang kakainin. So tingnan natin ngayon ang kalalagayan ni Gideon, yung pagkatawag sa kanya. Tingnan natin yung kalalagayan. Dumating, verse 11. Okay. Dumating sa Ophrah ang anghel ni Yahweh at naupo sa ilalim ng malaking puno na pag-aari ni Joas, nabuhat sa angkan ni Abiezer. Si Gideon na anak ni Joas ay kasalukuyang gumigiik noon ng trigo sa pisaan ng ubas. Patago ang kanyang pag-iik upang hindi makita ng mga Midianita. So ito na po yung sinasabi natin. Patago siya. So ibig sabihin, ang kalalagayan ni Gideon nung araw ay talagang unang-una, taghirap. No? Mahirap ang kanilang kalalagayan. Ang sabi sa verse 4, nagkakampo ang mga ito sa lupain, ang mga Midianita, at sinisira ang mga pananim doon hanggang sa may Gaza. Wala silang itinirang anuman at maaring pakinabangan ng mga Israelita sapagkat kinuha nila lahat, pati ang mga tupa at mga baka at asno. Wala lahat, pati mga hayop, kinuha ng mga Midianita. So, ang kalalagayan nila, wala silang makain, wala silang resources. Kaya kung meron man silang naitatabi ng mga trigo, patago nilang ginagawa iyon. So yun, no, ang hirap ng kanilang kalalagayan. Ikalawa, ito yung panahon ng pag-uusig. Inuusig sila ng husto. Verse 5 and 6. Dumating silang parang makapal na balang kasama ang mga kanilang mga baka, tolda, at mga kamelyong hindi mabilang sa dami. At sinisira ang lupain. Walang magawa ang mga Israelita, kaya humingi sila ng tulong kay Yahweh. Sa panahon ng pag-uusig, inuusig sila ng mga Midianita. Hindi sila makalabas, hindi sila makakapagtanim ng maayos, patago, hindi sila makaani dahil kinukuha ng Midianita. Talagang, kumbaga, pinipisa sila. Idinidiin sila ng husto. Number 3, ito rin yung panahon na wala silang magawa. Kahinaan. 11b, si Gideon na anak ni Joas ay kasalukuyang gumigiik ng trigo sa pisaan ng ubas. Patago ang kanyang pag-iik
upang hindi siya makita ng mga Midianita. Patago siya. Doon siya, tema yung picture. Yan yung pisaan ng ubas. Nakatago. Doon siya naggigiik. Para hindi makita ng Midianites. So takot na takot sila sa mga Midianita. Wala silang magawa. Minsan, nangyayari sa buhay natin. Dumandating yung panahon na parang wala na tayong susuungan. Wala na tayong pupuntahan. Pigang-piga na tayo. Ano bang ginagawa natin? Imbis tumawag sa Diyos. Kaya nakakatuwa rito, kahit na tumalikod sila, wala silang choice kundi tumawag uli sa Diyos. Alam niyo ang Panginoon na hindi ganun kalupit. Kahit na tayo na pariwara, kahit na tayo na palayo, kahit na kinalimutan natin ang Diyos, kahit na pa sinabi natin, tinakwil na natin ang Diyos, pag tayo bumalik sa Kanya, pag tayo tumawag sa Kanya, naroon agad siya. Ganong kabuti ang Panginoon. Ganong katindi ang Kanyang pag-ibig. So ganon yung kalalagayan nila. Wala silang magawa, kundi dapat tumawag sila sa Diyos. At yun na nga, may dumating na anghel. Okay? So dito, ang panawagan ni Gideon ay nangyari. Okay? So sa panawagan ni Gideon, next. Verse 12, nagpakita sa kanya ang mga anghel ni Yahweh, ang anghel ni Yahweh at sinabi sa kanya, sumaiyo si Yahweh, sumasa iyo si Yahweh, magiting na lalaki. Pero sa NIV po, medyo maganda. On New King James. When the angel of the Lord appeared to Gideon, he said, the Lord is with you, mighty man of valor. So, ang mighty man of valor ay hindi lang siya ordinaryong lalaki. Ito'y isang magiting na mandirigma na handang lumusob sa kalagitnaan ng mababangis na kaaway. Tatandaan nyo si David, kung alam nyo yung meron siyang mga magigiting na mga mandirigma. Nung nalaman nilang nauuhaw si David, handa nilang i-cross yung line ng mga kaaway para lang makakuha ng tubig na inumin ni David. Handang ipain niyang buhay. Iyon yung pananaw ng Diyos kay Gideon. Grabe. Kaya ngayong verse 14 na binasa natin, sinabi sa kanya ni Yahweh, lumakad ka at gamitin mo ang buong lakas mo upang iligtas ang Israel mula sa mga Midianita. Now, ito na. Si Gideon, kinumisyon ng Panginoon na maging tagapagligtas ng Israelita. Tingnan natin ang mga pangako ng Panginoon sa kanya. So, ang panawagang ito ay may kasamang pangako. Hindi lang basta tinawag siya. Di ba doon sa verse 12, sumasa iyo ang si Yahweh. The Lord is with you. So sa kanila, sa panahong iyon, ang ibig sabihin nito ay ang kalakasan at kapangyarihan ng Panginoon ay kasama mo. No? Hindi lang siya expression, the Lord is with you, God bless you. No? Kundi ibig sabihin nito, kasama mo ang Diyos na makapangyarihan. Kaya kung kasama natin ang Diyos, ano mangyayari? Di ba sa awitin natin, kasama natin ang Diyos. Kahit na daw tayo tumawid sa ilog, hindi tayo malulunod. No? Kahit na dumaan sa apoy, hindi masusunog. Sabi yung sa Isaiah. So, kung kasama natin ang Diyos, totoo na yan ang pangako ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ang pangako niya, hindi niya tayo iwanan. Sa Hebrews chapter 13, verse 5. I will never leave you nor forsake you. Hindi kita iiwanan. Noong ang Panginoon binigay niya yung Great Commission, anong sabi niya? In Matthew 28 verse 20. Pagkatapos niya sabihin ang commission, sabi sa dulo, sinabi niya, I will be with you at the end. Till the end of the ages. Sasamahan ko kayo hanggang sa dulo ng
panahon, hindi ko kayo iiwanan. Kaya lang, ang tanong lagi natin, Panginoon, bakit hindi kita maranasan kung hindi mo kami iiwanan? Ganon yung nararamdaman ni Gideon. Nasaan ka, Panginoon, sa panahong ito na aming taghirap? Pero muli nagpakita ang Panginoon. Pinangakuan siya. Hindi ko kayo iiwanan. Kaya tinatawagan si Gideon noon. Tinawagan siya, kinomission siya na siya yung gagamitin ng Panginoon upang iligtas ang Israel sa kamay ng mga Midianita. Okay. Bukod sa pangako, maganda ang pananaw ng Diyos kay Gideon. Ang nakikita ng Diyos kay Gideon. Anong sabi doon sa verse 12? Ang nakita niya is magiting na lalaki. Hindi yung lalaking nagtatago dahil sa takot. Mighty man of valor. Sa kabila ng si Gideon ay nagigiik doon saan? Doon sa sa wine press, sa pisaan ng ubas. Yung, para gumawa sila ng alak, no? Pinipisa ang ubas. Alam mo ba kung paano pinipisa noon? Pag nakalagay doon ng ubas, inaapak-apakan yan para kumatas. No? Kaya masarap ang juice noon, no? Masarap. Ngayon uso na yung lagay mo lang sa blender, pagpindot mo o sa presser, no? Meron na. So doon sa lugar na yon, nagtatago si Gideon sa wine press para hindi makita. Pero siya ay nakita ng Diyos. Hindi siya nakita ng Midianita, nakita siya ng Diyos. At ang sabi sa kanya, mighty man of valor. Sinong sa tingin nyo, anong pakiramdam ni Gideon? Nagtatago na nga ako dahil sa takot, diba? Tapos, ganun pa yung turing ng Panginoon. Di ba, kapangipangilabot? So, ang Diyos, alam niya kung sino ang tinatawag niya. Alam niya, si Gideon, kahit na nagtatago, nakita niya ang kagitingan kay Gideon. Nakita niya na sa kabila ng mahirap na sitwasyon, ay gumagawa pa rin si Gideon ng paraan para sa kanyang pamilya. Nakita niya ang puso ni Gideon. Bagamat natatabunan ito ng pansariling takot, pero sa kaloob-looban, nakikita ng Diyos sino si Gideon. Kilala tayo ng Diyos, ang bawat isa sa atin. Sabi nga sa awit, 139 verse 1 and 2. Psalms 139. Ako'y iyong sinisiyasat, batid mo ang aking buhay, ang lahat kong lihim, Yahweh ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Sa maliit sabi, walang maitatago sa Diyos ang buhay natin. Alam niya ang puso natin. Alam niya ang iniisip natin. Alam niya ang lahat sa atin. Hebrews 4:13, walang nilalang na makakukubli sa harapan niya, o walang nilalang na nakakukubli sa harapan niya, kundi lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa mga mata niya na ating pagsusulitan. Walang maitatago sa Diyos sa madalit sabi. Sa panahon ng ang Israel ay naghahanap ng hari, inutusan ng Diyos si Propeta Samuel, puntahan yung mag-anak ni David. Pinuntahan si Jesse, yung tatay nila. At pinatipon yung mga anak. So tinipon ng lahat ng mga anak kasi sinabi ng Diyos na sa angkan na ito, makakapili ng magiging hari ng Israel. Hindi sinama si David. So sa lahat ng mga anak ni Jesse,
sabi ng Diyos, wala sa kanila. Bagamat yung mga anak niyang panganay, nakakatanda kay David, ay makikisig, magigiting ng mga kawal. No? Si David ay isang ordinaryong batang pastol. No? So, sa tingin ng kanyang kaanak, hindi pwede si Daniel. Initsipwera, hindi sinama. Mababa ang tingin nila sa kanilang kapatid. No? Pero ang sabi ng Diyos, sinabi ng Diyos, wala sa kanila. At tinanong ngayon ni Samuel, meron ka pa bang isang anak? Meron, kaya lang bunso yun. At yun, utusan lang namin taga pangalaga ng aming mga tupa. Para bagang dinidisregard agad. Okay? Pinatawag ngayon. Sa verse 12 ng 1 Samuel 16. 1 Samuel 16:12. At sinundo nga ang anak na ito ni Jesse. Siya'y makisig na binatilyo, malusog at maganda ang mga mata. At sinabi ni Yahweh kay Samuel, siya ang pinili ko, buhusan mo siya ng langis. So inanoint na noon, bata pa si David. Kaya si David ang napili ng Diyos. Pero bakit nangyari na si Saul ang naging hari? Dahil ang mga tao, ang mga Israelite, nakatingin sa panlabas. Nakita nila si Saul, matangkad. No? Sabi nga, hanggang balikat lang ang lahat ng mga tao. Nakita nila makisig. Sabi ng mga tao, siya na nga. Siya na. Pero ang sabi ng Diyos sa verse 7, doon pa rin chapter, no? Ngunit sinasabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tingnan ang kanyang mukha, ang taas o kanyang tindig, sapagkat tinakwil ko siya. Sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon gaya ng pagtingin ng tao. Ang tao ay tumitingin sa panlabas ng anyo, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Sino nakita ng mga tao? Si Saul na magandang lalaki, makisig. Pero anong tinitingnan ng Diyos? Puso. Nakita ng Diyos sa puso ni Saul, ang, sabi dito, walang kwentang tao. No? Siya'y tinakwil ko. Nakita niya yung pagiging suwail ni Saul bago pa siya maging hari. Pero ang tao pa rin ang nasunod. Sila ang nasunod. Kaya nung si Saul ay naging hari ng Israel, katakot-takot na problema ang kanilang inabot. At pagkatapos ni Saul, si David, na siyang na-anoint ng bata pa, siya yung sumunod. No? Siya yung plano ng Diyos ay nangyayari. Si David na ang tingin sa kanya ay walang kwenta noon, ay naging hari at magiting na hari ng Israel. Siya yung sinasabihin natin, magiting na naging hari ng Israel. So, ang Diyos, nakikita niya ang loob. Kahit na gaano kasama ang tingin ng tao, nakikita niya, ito ay para sa akin. Si Saul na naging Pablo, pinili ng Diyos. Noon nakita ng mga tao na siya mamamatay, pinapatay niya mga Kristiyano, pero nakita ng Diyos, magiging dakilang apostol. Nagbago, binago. So, yun yung panawagan. Panawagan ng Diyos kay Gideon. Na siya, sa tingin ng marami, ay walang kwenta. Sa tingin niya, sa sarili niya, ganun din. Kaya, humantong sa kalituhan si Gideon. Nalito siya. Okay? Next. In verse 13, okay? So, ang pag-aalinlangan ni Gideon. 13 to 15, makikita natin yan. So, si Gideon, narinig niya ang salita ng Diyos. At takang-taka siya sa narinig, pero hindi siya makapaniwala. So, kaya marami siyang tanong. Unang-unang tanong niya, nasaan nga ba ang Diyos sa ganung pangyayari? Verse 13, sumagot si Gideon, mawalang galang na po kung talagang kasama namin si Yahweh. Bakit ganito ang nangyayari sa amin? So,
Bakit ganun ang nangyayari kung kasama natin ang Diyos? Dahil una sa kanilang kasalanan, iniwanan nila ang Diyos. Ikalawa, ang diablo ay nag-aabang lang kung tayo ay malilingat sa ating pakipag-ugnayan sa Panginoon para siyang leon na handang sumunggab. Kaya alalayan, bantayan natin ang ating relasyon sa ating Panginoon. Nasaan ang Diyos? Tanong ng marami. Pero ang totoo, nasaan tayo sa harapan ng Diyos? Sino nawawala? Ang Diyos? Ang tao ang siyang nawawala sa harapan ng Diyos. Hindi nawawala ang Diyos. Tayo ang nawawala. Tayo naliligaw. Sinundan pa ito, ng isang tanong. Nasaan ang kapangyarihan ng Diyos? Nasaan na ngayon? Nasaan na ngayon ang kababalaghang ginawa niya noong gaya ng kinuwento sa amin ng aming mga ninuno? Kung paanong sila iniligtas niya sa Ehipto, pinabayaan na kami ni Yahweh sa kamay ng mga Midianita. So ito yung naalala nila kasi noon hindi pa naman talaga nakasulat. Kwento. Ang mga pangyayari noon ay sa pamamagitan lamang ng mouth information. Memorize nila ang mga pangyayari. Okay? Kinukwento sa kanila ng mga ninuno na iniligtas sila sa Egypt. Eh bakit ngayon? Kinuwento yung miracle para lang mailigtas ang Israel from Egypt. Eh nasaan ngayon? Bakit hindi nangyayari? No? Yun ang inaasahan nila. Kaninong kasalanan? Kasalanan ng Israelita. Matigas ang ulo nila. Pagdating doon sa sinabi ng Panginoon, siya ang magiging tagapagligtas. Ano ang naging kanyang tanong? Paano ko maililigtas ang Israel? Next, please. Verse 14, sinabi sa kanya ni Yahweh, lumakad ka at gamitin mo ang buong lakas mo at upang mailigtas ang Israel mula sa mga Midianita. Ako mismo ang nagsugo sa iyo. Sumagot si Gideon, ngunit Panginoon, paano ko maililigtas ang Israel? Ang aming angkan ang pinakamahina sa lipi ni Manases at ako naman ang pinakahamak sa aming pamilya. So, anong tingin ni Gideon sa sarili niya? Maliit, walang kwenta. Sinabi sa kanya ng Lord, ikaw ang gagamitin ko, ililigtas mo ang Israel. Gamitin mo yung lakas mo. Ang tinignan ni Gideon ang kanyang lakas. Sariling lakas. Ano nakita niya? Pinakamahina, pinakahamak siya. Minsan ganun tayo, di ba? Sabi ng Lord, kaya mong gawin. Ang Lord, hindi ko kaya. Alam mo naman ang kakayanan ko. Tandaan natin, no? Pag tayo tinawag ng Diyos, ang Diyos ang siya mag-i-equip sa atin. Siya yung kikilos, siyang gagawa para sa buhay natin. Pag inasa natin sa ating lakas, palpak talaga. Palpak ang mangyayari. So, ganun ang tingin niya. Wala akong kwenta. Mahina kami. Pero anong tingin ng Diyos sa kanya? Mighty man of valor. Ang panawagan niya ni Gideon ay isang panawagan din ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sa anuman larangan ng buhay, no? Sa anumang dapat gawin, maging ito man ay personal na dapat nating tahakin, at lalo na sa ating spiritual na buhay, o panawagan man ito sa paglilingkod, o anumang bagay na nais paggawa ng Panginoon. Hindi tayo dapat tumingin sa ating kakayanan. Tingnan natin ano ang magagawa ng Diyos dahil siya'y makapangyarihan. Kung tunay na tayo tinawag ng Diyos. Dahil marami rin ang nag-aasam at inaakalang tinawag sila ng Diyos, pero iba pala yung nangusap sa kanila. Yung kapitbahay lang, no? Hindi ang Diyos. Kaya kung tinig lang yan ng kapitbahay, siguraduhin mo, no? Na ang Diyos talaga napakinggan nyo.
Kaya nagkaroon ng confirmation, no? Yung panawagan, naghahanap pa ng confirmation si Gideon at pinakita naman ito ng Diyos. Next. So, hanap siya ng katibayan. Nung si Gideon ay naghain na ng tawag dito, yung offering. No? May mga sacrifices siyang inaalay dito sa anghel ng Diyos. Verse 16, sinabi sa kanya ni Yahweh, makakaya mo ito sapagkat tutulungan kita. Matatalo mo ang Midianitang ito na para kang lang lumaban sa isang tao. Kung kasama natin ang Diyos, parang isang tao lang ang kalaban. Imagine natin, yung Midianita, yung sabi doon sa binasa natin kanina, para silang mga balang o locust sa dami. Nung dumating sila, napakadami nila. Sinakop nila ang buong lupa. Pero nung sabi, parang isang tao lang to, kung lalabanan natin sila sa kapangyarihan ng Panginoon. Pero nga, humingi ng affirmation si Gideon. Gusto niyang ma-reaffirm na ang Diyos nga ang kanyang kasama, ang tumatawag sa kanya. Kaya, unang-una, sa kanyang ginawang pag-alay, no, sinabi niya dito sa verse 20 to 21, sinabi sa kanya na yung helipatong mo, ang malaking batong ito ng karne at tinapay. Ito yung alay, no, na hinandog ni Gideon. Matapos buhusan mo ng sabaw, iyon nga ang ginawa ni Gideon. Ang karne at ang tinapay ay hinawakan ng anghel ni Yahweh sa pamamagitan ng tungkod. May lumabas na apoy mula sa bato at nasunog ang karne at ang tinapay. Pagkatapos, ang anghel ni Yahweh ay nawala sa kanilang paningin. So, naghahanap siya ng pruweba si Gideon, kung Diyos nga ba. So dito, pinakita ngayon ng Diyos ang isang kapangyarihan. Isang imposible na pwedeng mangyari. Nung si Moses ay tinawag, ganun din ang kanyang attitude. Paano ko sasabihin na ikaw nga ang tumawag sa akin? So, di ba? Sabi ng Lord, anong hawak mo? Tungkod o ilapag mo sa lupa. No, naging ahas. May pinakitang kakaiba. Ang nakakalungkot, maraming mga taong gano'n naghahanap ng pruweba ng katotohanan. No? Kapag ako'y yumaman, maglilingkod na talaga ako sa Lord. Yumaman, Lord, pag hindi na ako busy sa aking kayamanan, maglilingkod na ako sa iyo. Hanggang kailan? So yun, no? Ang Diyos ay handang magpakita ng isang himala sa buhay natin kung kinakailangan para ikumbinsi tayo na siya nga ang tumatawag sa atin. Nung ako'y tinawagan ng Lord maglingkod, ang pinaka-miracle na nangyari, tulad ng nakwento ko, di ba? Nalagay ako sa alanganin dahil ayaw ko pang sumunod sa Lord. Ang miracle doon, nung biglang lumabas yung katotohanan, kinabukasan nung sinabi ko, Lord, yes, susunod na ako. Kinabukasan na bulgar kung ano talaga ang totoo. So, yun, no? Ganon yung miracle ng Lord. Kailangan pa ba natin ang miracle? Lord, patunayan mo. Pero ganon si Gideon. Ang napakaganda rito, ang ating Diyos ay puno ng tiyaga. Patient. Puno siya ng pasensya sa kabila ng katigasan ni Gideon. Nagpakita na nga ang anghel. Nangusap na. Ngunit naghahanap pa ng katibayan. Maraming katibayan ang hinanap. Meron pa yung tela na ilalapag sa damuhan na paggising. Dapat yung tela lang ang basa. Tapos, Lord, balik na rin naman natin. Ilalapag natin uli ang tela. Yung damo naman ang basa, yung tela naman ang tuyo. Lahat yun nangyari. Saka si Gideon ay naniwala.
Ikalawa, pinagtibay ito ng pangako. In verse 22, saka lamang naunawa ni Gideon na anghel nga ni Yahweh ang kausap niya. Sino pala akala niya nung umpisa? No? Dahil dito kinilibutan siya sa takot at sinabi ng Panginoong Yahweh, sinabi, Panginoong Yahweh, tulungan mo po ako. Harap-harapan kong nakita ang anghel, ang iyong anghel. So dito kasi sa panahon yun, takot sila na makakita nila ang Diyos o ang representation ng Diyos na anghel. Dahil mamamatay sila sa kadakila, sa presensya. Pero ang nagpakita naman kay Gideon ay sinasabing ito yung tinatawag na Christophany. Yung appearance ng Panginoon, Jesus, bago pa siya pinanganak sa Bethlehem. No, nandun ang Panginoon. Maraming instances sa Old Testament na nagpapakita na ang Panginoon. Doon sa kina Shadrach, Meshach at Abednego nang itapon sila sa hurno, no? Merong ikaapat na lalaki, Christophany, ang Panginoong Jesus. Hindi pa siya pinanganak noon, nagpapakita na siya. So, yun yung sinasabi rito na nagpakita sa kay Gideon. So, ang pangako, anong pangako ng Panginoon? Ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, huminahon ka. Huwag kang matakot, hindi ka mamamatay. At si Gideon ay nagtayo noon ng isang altar para kay Yahweh na tinawag niyang si Yahweh ay kapayapaan. Hanggang ngayon ay naroon pa sa Ophrah ang altar sa lugar na sakop na angkan ni Abiezer. So ang Panginoon ay nangako kay Gideon. At naunawaan ni Gideon ngayon na totoo ang kanyang kaharap. Ito nga ay sugo ng Diyos. Siya ay tinawag. Siya ngayon ay nagpasakop dahil alam niya gagamitin siya ng Diyos para iligtas ang Israel. Na kung titingnan natin nga, si Gideon na isang mahina. Ngunit nung siya'y kinausap ng Panginoon, siya'y nagpasakop, siya'y sumunod, siya'y naging isang matibay, matatag, matapang na mandirigma. Nawala yung takot, nawala yung duda, nawala ang mga tanong, at siya ay ginamit ng Panginoon para mailigtas ang Israel sa Midianita. Kung susundan natin ang kwento, ang talatang ito hanggang sa susunod na mga verses, dahil sa panawagan niya, naniwala ang Israel na siya ang magiging tagapanguna. At marami ang sumunod na gustong maging sundalo. Libo-libo ang sumunod kay Gideon. Ngunit, iyan lahat ay tinapyas ng Panginoon sa iba't ibang paraan. Hanggang natira na lamang ay 300. At yung 300 na soldier, na sundalo na kanyang na sumunod sa kanya, mga tapat na sundalo, yun ang ginamit ng Panginoon para lupigin ang Midianita. Kaya nga may tinatawag tayong Gideon 300. No? Out of 10,000 na soldiers, natapyas ito. No? Natapyas hanggang 300 soldiers. Anong pinakikita dito ng Panginoon? Yung lakas ba ng tao? Yung kakayanan ba ni Gideon? Yung tapang ba niya? Ang gustong ipaabot ng Panginoon. Sumunod ka lang. Ang kapangyarihan ng Diyos ang siyang mahahayag. Anong pinagagawa ng Diyos sa atin? Tingin ba natin imposible? Sumunod lang tayo. Dahil ang siyang tinawag ng Diyos, kung sino man ang kanyang tinawag para sa kanya, siya ang magpapaganap dito.
siya ang mag-i-equip. Whom God calls, He equips. Ganon ang ginawa ng Diyos kay Gideon. Nakita natin ang kalalagayan ni Gideon as parang walang pag-asa. Ngunit sa dulo nung si Gideon ay sumunod, ginamit siyang tagapagpalaya ng Israel. At si Gideon hanggang ngayon ay kilala. No? Hindi lang sa Biblia, kundi kilala siya bilang isang matatag, matibay, magiting na mandirigma. Ang Lord may panawagan sa bawat isa sa atin. May gusto siyang ipagawa. Kung tingin natin hindi natin kaya, ibaling natin ang tingin sa magagawa ng Diyos sa ating buhay. Tayong lahat ay tumayo. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat sa nakita namin sa buhay ni Gideon. Panginoon, maaring mangyari rin sa amin na kami gamitin mo sa isang bagay o sa anumang gawain na nais mo ipagawa para sa kapurihan mo, Panginoon. Para sa katagumpayan. Hindi lang sa buhay namin, kundi katagumpayan din ng bawat isa. Katagumpayan ng church. Salamat, Panginoon, na ikaw ay makapangyarihan, Diyos. At hindi limitado ang iyong magagawa sa buhay namin. Una sa lahat, kami humingi ng tawad kung kami nagdududa sa iyong kakayanan para sa buhay namin. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga pag-alinlangan. Minsan hindi kami naniniwala sa salita mo. Ngunit salamat sa iyong paalala na walang imposible sa iyo. Na ang sino mang sumunod sa sino mang nagpapasakop sa iyo, mangyayari, Lord, ang higit pa kaysa sa aming iniisip. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Kaya sa anumang hinaharap namin sa buhay, personal man ito, maging sa ministry o saan pa man, Lord God, ikaw ang siya mag-i-equip sa amin. Ikaw ang siya magpapalakas, magpapatibay, upang kami maging mananagumpay. Maraming salamat po sa ngalan ng Jesus. Amen.